Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pamahagi ng ligtas, disente, at abot-kayang tahanan sa mga Pilipino. Ipinagpapatuloy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muling iginiit ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na mga programa ng pamahalaan upang mabigyan ng tahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Sa kanyang talumpati sa paggunita ng ikapitong anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na ginanap sa Taytay Rizal kaninang umaga. Pinagtibay muli ng Pangulo ang pangako ng pamahalaan na walang pamilya ang mapag-iiwanan at patuloy na magtutulungan ang gobyerno at pribadong sektor upang mabigyan ng panatag, marangal at tahanang bukas ang bawat pamilya. Bilang pangunahing ahensya sa pabahay at urban development, patuloy na pinamumunuan ng DSUD sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling ang mga programa ng pamahalaan, kabilang na ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. Kanina, personal na pinaabot ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga sumusunod. Vertical at horizontal housing units, Certificates of Lot Award, tulong pinansyal sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP, at Certificates of Entitlement para sa mga matagal nang naghihintay ng benepisyaryo ng Presidential Proclamations. Sa datos ng DSUD, mula July 2022 hanggang Enero 2026, nakapagtayo at nakapag-finance ang pamahalaan ng mahigit 423,430 housing units. Pinalalakas din ang mga reforma sa Pag-ibig Fund upang mapababa ang interes ng housing loans at makabagong teknolohiya upang ng precast construction. Pinabibilis din ito ang produksyon ng abot-kayang pabahay. Muli, tiwala si Pangulong Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas, malinaw na walang pamilya ang dapat mapag-iwanan sa pag-unlad. Dagdag pa ng Pangulo, habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang maisakatuparan ang mga ito. Maraming kababayan pa natin ang nangungupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. walang patid sa pagsulong sa inklusibong pag-unlad ng bagong Pilipinas. Patuloy na itinataguyod ni Pangulong Marcos Jr. ang mas maaasahan, makatarungan at napapanatiling supply ng enerhiya bilang pundasyon ng pag-unlad ng Pilipinas. Sa katatapos lang na collective response to presidential commitments in the energy sector noong Sabado, muling binigyang diin ng Pangulo ang layunin ng pamahalaan na palawakin ang koneksyon, palakasin ang kapasidad at pababain ang presyo ng kuryente upang maging mas abot-kaya sa bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga nasa liblib na lugar. Partikular na dito ang pagpapadali ng Lifeline Rate Subsidy Program o LRSP sa pamamagitan ng automatikong pagrehistro ng mga benepisyaryo ng 4Ps upang hindi na sila dumaan sa mahabang proseso ng aplikasyon. Itinakda rin ang bagong Lifeline Consumption Threshold kung saan ang mga 4Ps beneficiaries na may konsumo ng 50 kWh pababa ay libre na ang kanilang kuryente. Layunin ng programa na gawing mas maagap at makatao ang pagbibigay ng tulong. Bukod pa rito, pinasimple rin ang proseso ng net metering program sa ilalim ng renewable energy, kagaya ng solar panels.
Sa tulong ng mga bagong patakaran mula sa DOE, ERC at iba pang ahensya, mas malinaw at mas mabilis na ang aplikasyon at interconnection process. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Manila Electric Company o Meralco sa pagsuporta sa renewable energy projects katulad ng Terra Solar Project at sa pagpapalawak ng electrification sa mga komunidad. Para kay Pangulong Marcos Jr., nararapat lang na ang bawat pamilyang Pilipino ay hindi mapag-iwanan sa dilim. Kaya't malinaw ang ating direksyon. Palawakin ang koneksyon, palakasin ang kapasidad, at gawing abot kaya ang presyo ng kuryente para sa bawat Pilipino. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa liblib na lugar, ang nangangailangan ng mas abot kaya at maaasahang kuryente. Ito ang uri ng pamamahalaang ating itinataguyod. Hindi dapat ang Pilipino ang naghahabol sa tulong. Together, let us fuel a bagong Pilipinas where energy powers our industries and guides our nations toward enduring progress and sustainability. Benting Bigas Meron Na, program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalawak ng pamahalaan sa Metro Manila. Nagbukas na sa San Juan City ang Benting Bigas Meron Na program ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng malawakang implementasyon sa Metro Manila. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kasama sina San Juan City Mayor Francis Zamora at Metro Manila Development Authority Chairman Romando Artes, ang pagbubukas ng programa sa San Juan City. Layunin ng programa na maglagay ng 5 outlets na may bentahan ng tig 20 pesos na kilo ng bigas sa bawat lungsod at munisipalidad sa Metro Manila. Ang Benting Bigas Meron Na program ay pangunahing inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. upang mapababa ang presyo ng bigas at maabot ang hanggang 60 million Filipinos. Layunin din ito na magbigay ng dekalidad, ngunit abot kayang bigas na pangmatagalang hakbang para sa seguridad sa pagkain. Prioridad nito ang mga senior citizens, solo parents, persons with special needs, mga magsasaka at mga mangingisda. Bahagi rin ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan na isinasabay sa panahon ng anihan upang matiyak ang sapat na supply, mapanatili ang abot-kayang presyo para sa mamimili at masuportahan ang kita ng mga lokal na magsasaka. Pamahalaan at simbahan, kapit-bisig para sa kalusugan ng taumbayan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabantayan ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Nagkaisa ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para maghatid ng libreng serbisyong medikal sa simba kalusugan. Isinagawa ang programa sa Our Lady of the Pilar Catholic School sa Imos, Cavite noong February 14. Layunin nito na palakasin ang ugnayan ng simbahan at DOH sa pagsusulong ng kalusugan at komunidad. Kabilang sa mga libreng serbisyong hatid ng simba kalusugan ay ang dental check-up, physical check-up, libreng gamot, pagpapalaboratory, x-ray para sa TB screening, health education tungkol sa mental health, substance use, at non-communicable diseases kagaya ng alta presyon at diabetes, at HIV screening. Batay sa ulat ng DOH, mayroong 338 DOH designated HIV care facilities ang pwedeng magbigay ng libreng HIV services alinsunod sa utos ng Pangulo na patatagin ang HIV prevention at suporta para sa persons living with HIV. Sa mga pasilidad na ito, libre ang mga sumusunod: HIV screening, antiretroviral therapy at counseling, HIV combination prevention methods at viral load testing. Bukas din ang DOH facilities kasama na ang 186 sa Luzon, 77 sa Visayas at 75 sa Mindanao. Suportado ng Pangulo ang anumang programa na naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng taumbayan.
So I'm talking to all the faith-based organizations kasi pamilya yan eh. Pag sumamba or sumimba pa, sama-sama din yan, makaka-offer kami ng services at the time na nandoon na. Para hindi ka na magkakaroon ng pamasahe pupunta sa health center or sa ospital, doon na pwede na magpa-test, pwede na magpa-BP, magpa-x-ray, our doctors will be there. Ang Simba Kalusugan ay pinagsamang dalawang salita, ang simba at kalusugan. Simba, worship, kalusugan, health. At ito ay isang programa ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines kasama ang Department of Health at mga iba pang mga healthcare networks para ilapit, maging accessible, maging available yung mga healthcare services natin. Itong Simbang Kalusugan na to ay mas binibigyan natin ng importansya ang tao. Nilalagay natin ang tao sa gitna. At hindi lang yon, yung mga yung mga nahihirapang mag-access ng mga health services ay mas madaling mag-access ng services po sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.